Bakit kailangan mong sumama sa mga positibo at successful na tao? Ikaw ba'y isang negosyante na napapaligiran ng mga taong magagaling magbigay ng payo pero wala namang experience sa pagninegosyo? O di naman kaya'y mga reklamador na laging sinisisi ang gobyerno kaya tayo naghihirap? Kung gusto mong malaman kung ba't kailangan mo sumama sa mga positibo at mga successful na tao, halika tapusin mo ito. Ako si Billy Sioson, dating OFW at ngayon ay may 6 na taon ng negosyo dito sa Pilipinas. Bago po tayo magpatuloy, ay magkikwento muna ako. Nung college po ako, tuwing uuwi ako galing sa eskwelahan, bago po ako pumasok, makikita ko na po kagad na nakatambay na yung mga kaibigan ko doon sa kanto. At magkikwentuhan muna ng konti hanggang maya-maya mag-aayaan na silang uminom. So, dahil po lagi namang gano'n, napapainom na rin, madalas po napapainom kami. Hanggang sa umabot po ang ilang taon ay medyo naglaylo na po dahil yung iba pag-graduate na, kailangan mag-OJT. So, natigil din naman po yung mga pag-inom-inom namin sa kalsada. Sumunod ko pong nakasama ay nung nagtatrabaho na ako sa isang malaking appliances dito sa Pilipinas. Dahil po ang mga kasama ko naman doon ay salesman, tamang benta-benta naman po ang naging ano namin no'n, laging pinag-uusapan. Hanggang nga po sa nagkaroon ako ng anak, naisipan ko naman pong mag-abroad. Do'n naman po sa abroad, gano'n pa rin, dahil lang mga kasama ko ay nasa sales, puro benta-benta pa rin po ang mindset namin no'n. Kaya naman po, kahit papaano, may mga ekstrang, kinikita pagka sinisipag po kami. Hanggang sa makailang taon po ako dun sa aming accommodation, may nakasama po akong isang staff din ng aming kumpanya. Siya po ay laging nag-iisip ng negosyo na pwedeng inegosyo. Sabi ko, ba, ayos yan ah. Ang negosyo po na gusto niyang ma-implement ng mga panahon na yun ay babuyan po. Dahil nga po nasa abroad siya, walang mag-aasikaso, ibinilin po niya ito sa kanyang parents. At hindi ko na po nasundan pero hanggang sa lagi po kami nagkakausap tungkol sa negosyo, kung paano magnenegosyo, kung ano yung mga pwedeng gawin. Yun nga po, hindi rin po kami ganong nagtagal dahil nagkahiwalay din po kami ng kumpanya. Ako naman, umuwi muna ako ng Pilipinas noong time na yun para magsimula rin. So sa madaling salita po, dun sa mga nakakasama ko ay depende po dun sa mindset nila ang nagiging mindset ko. Kaya naman po, isinasuggest ko sa inyo na kung halimbawa ay kayo ay nagsisimula pa lang magnegosyo, sumama na po kayo dun sa mga may mga experience na at dun sa mga taong may positibong pananaw dahil sigurado pong mahahatak nila kayo. Ito po yung mga ilang dahilan kung bakit kailangan mo pong sumama sa mga taong positibo o mga successful na tao. Unang-una, mas madami kang malalaman na mga positibong bagay tungkol sa mga buhay-buhay. Kagaya ko po nun, pagka po may mga problemang dumarating, para bang nagmumukmuk agad ako na gusto ko siyang matapos, pero may mga time po na kailangan palipasin mo muna para mas makapag-isip ka ng tama. Sumunod po, mas ma-appreciate mo yung mga maliliit na blessings na dumarating sa'yo. Dati ko kasi pagka may mga blessings ako, kagaya ng incentives, para bang, pinagtrabaho ko naman yan. So talagang dapat lang nabigyan na ako ng incentives. Pero hindi po pala. Ah, Kasi may pagkakataon po na nagtrabaho naman ako pero hindi ako nakatanggap. Magmula po noon, lagi ko pong ipinagdarasal na maka-incentives ako kahit na pinagtatrabahuan ko siya. Kasi may pagkakataon na kahit magtrabaho ka pala, hindi ka makakatanggap. Sumunod, lagi kang inspired magtrabaho para sa iyong mga pangarap. Alam po natin na pagka hindi ka inspired, para bang nakakasawa na lang dahil lagi mo siyang ginagawa. Pero kung inspired ka, kahit pa tumagal yan, para maabot mo ang iyong pangarap, masaya kang magtatrabaho. Sumunod, kapag meron kang problema, humahanap ka ng solusyon at hindi ka nagmumukmok. Kadalasan po, nung hindi ko pa, pagka may
Pagka may problema kang hinaharap, masaya kang humahanap ng solusyon at hindi ka nagrereklamo. Kadalasan po, 'pag hindi positibo ang iyong pananaw sa mga problema, magrereklamo ka na lang magrereklamo hanggang sa maiyak ka na lang. Kaya po napakaimportante talaga na mga positibong tao yung mga nakapaligid sa'yo. Sumunod, mas mapapadali ang iyong success sa pagnenegosyo kapag nakasama mo ang mga positibo at successful na tao dahil sa mga pinagdaanan nilang experience at mga pagkakamali, mas maituturo nila sa iyo ng tama kung paano mo ito masosolusyunan. Kaya pinaniniwalaan ko na kailangan nating sumama sa mga positibo at successful na tao dahil mas malawak ang kanilang kaalaman at marami na silang maibabahaging positibong kaalaman sa atin. Bakit ko ba ito ginagawa? Ginagawa ko ito para mas maging positibo ang pagharap natin sa anumang pagsubok na pwede natin kaharapin sa ating mga negosyo. Ang kalaban natin dito ay ang mga maling payo na hindi naman base sa tunay na experience o karanasan, kaya kadalasan ay nauuwi ito sa pagkalugi o pagsasara ng ibang negosyo. Para ka bang sumabunot sa kalbo, wala kang hahawakan pero sumasabunot ka pa rin. Kaya naman, samahan ninyo ako na labanan yung mga nagkakalat ng mga maling payo, lalo na dito sa social media. Alam naman po natin na dumadami na yung mga nagmo-motivate sa mga bagong negosyante para lang makapanloko. Kaya samahan ninyo ako na labanan yung mga nagkakalat ng maling payo, lalong-lalo na dito sa social media, para mabawasan ang kanilang mabibiktima. Alam kong maiksi lang ang 6 na taon na karanasan ko sa pagninegosyo, pero naniniwala ako na malaki ang maitutulong nito sa mga bagong negosyante para sa mabilis nilang pag-asenso. Siya nga po pala, ang pangalan po ng aking negosyo ay Bernilings Bake Shop na located dito sa 0719 Navarrete Street, Arcombata, Valenzuela. Kung gusto niyo pong malaman yung iba naming ginagawa, ilalagay ko po yung link sa below ng aming Facebook page at kung mapapadaan po kayo rito, matikman po ninyo yung aming mga paninda. Sa ngayon po, basic bread muna po tayo, pero sa mga susunod na panahon, lalo na po pag lumamig-lamig yung panahon, gagawa po tayo ng mga iba pang klaseng tinapay. Lagi niyo pong tatandaan sa Colossus 3:23 na kung kayo'y magtatrabaho, isipin niyong kayo'y naglilingkod sa Panginoon at hindi sa tao. At lagi niyo rin pong tatandaan na kasama niyo ako sa pagbabago ng mundo. Maraming salamat po.